Chef, ano yung go-to or comfort food nyo na madalas nyong kinikrave? Sa akin kasi is burger. Kung hindi lang unhealthy baka kahit araw-araw kong kainin, hindi ako magsasawa. Basta iba-ibang klase lang ng burger. Dahil cravings ko siya ngayon, samahan niyo ako magluto. Sa akin, hindi siya masasabing legit na burger kung walang sesame seeds sa buns. Nasanay lang siguro ako. So nilagyan ko to ng butter muna tsaka ko tinost. Mas masarap kasi na medyo may toast yung tinapay, diba? So rather than lettuce, gumamit ako ng repolyo para gawing coleslaw. Ito pala yung technique parang saging mabilis maggawa ng coleslaw. Subukan na din. Itong coleslaw na gagawin ko, nakita ko lang kay paring Cyrus Cooks at mukhang masarap kaya ginaya ko. So meron tong sriracha at mayo at konting paminta. So para siyang magiging sweet and spicy coleslaw. Siyempre hindi kompleto ang burger kung walang patty. Nakita ko lang to sa grocery at mukhang masarap kaya tinry ko. Sa luto ng patty, mas gusto ko sana yung may char or grilled marks pero feeling lang kaya ko sa mga. Huwag niyo palang i-medium rare ang patty kung hindi good grade yung quality ng beef. Isa pala sa mga hinahanap ko sa masarap na burger ay may caramelized onion. Kaya siguro bihira lang nang naglalagay nito kasi imagine kakaunti lang ang magagawa para sa ganito kadaming sibuyas. Pero so far, kailangan lang nito is konting mantika at konting asin para lumabas yung extra moisture nito at maging mabilis ang pag-caramelize. Tignan nyo kung gano'n lang kakunti nagawa kong caramelized onion. Pero worth it naman to, promise. So, ito na yung ginawa kong burger. Pero parang hindi pa ako satisfied at gusto pa i-level up. So, gagawa pa ako ng isa pang burger at gagawin ko naman tong Japanese style. This time, ang gagawin ko naman sa coleslaw is lalagyan ko lang ng sesame dressing. Rather than minced beef, gagamitin ko naman is steak para gawing katsu. Alam mo yung tonkatsu or breaded pork chop pero beef lang ang gamit. Sinusin ko muna ng salt and pepper before cooking over ng flour. Then egg. Tapos huli yung pan ko, breadcrumbs. Dinifry ko till mag golden brown lang yung breadcrumbs para medium rare pa din sa loob. Gusto ko talaga din to ipalaman kasi dahil na din sa magiging crispy texture nito. Surprise na lang mamaya kung medium rare nga. Hindi kompleto ang gyukatsu kung wala yung teriyaki sauce at gumawa ko ng sarili ko. Hindi ito yung authentic na teriyaki sauce ha. Pinagsama ko lang yung oyster sauce, sesame oil, mirin, at honey. Then naglagay din ako ng grated ginger at minced garlic. Buti meron na nga lang ako stock na minced garlic. Nakakatamad kasi maghiwa. Binrush ko lang sa gyukatsu para hindi maging soggy and wala yung crispiness nito. So parang glaze lang siya. At syempre dapat may cheese din to. So eto na. Mukha lang siyang crispy chicken sandwich, diba? Excited na ako makita kung medium rare nga talaga. Ayun, mukhang hindi naman na humihinga yung baka. Tignan ko naman kung saan sa dalawa yung mas masarap na ginagawa kong burger. Comment down below kung anong bias nyo. Una kong titikman tong classic burger with sriracha mayo coleslaw. Masarap naman, pwede na bagay yung coleslaw. Etong gyukatsu burger naman. Hindi ko ma-explain yung sarap pero parang legit na Japanese burger yung lasa. Dahil na din siguro dun sa ginawa kong teriyaki sauce. Pero sa akin, mas bet ko to. Pero so far, pasado naman yung dalawa.